Hi guys, ito po si Master Ang. Pag-usapan po natin ang Ghost Month para sa 2024. Sa lahat ng mga nanonood, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang Ghost Month ay magsisimula po sa August 4. Yun po kasi ang July 1st sa Chinese calendar. At magtatapos ang Ghost Month sa September 2. At ang celebration ng Ghost Month is August 18. Kasi po, yun po ang July 15 sa Chinese calendar. So marami po tayong dapat gawin kapag nasa loob po tayo ng Ghost Month. Alam ko may mga iba hindi po naniniwala sa mga ganitong mga paniniwala, pero nirerespeto ko po kayo. Nirerespeto ko kayo at ginagalang ko po kayo kahit na alam ko may mga iba na hindi naniniwala. Pero ganun pa man, gagawin ko pa rin kung ano ang mga alam ko patungkol po sa Ghost Month. Kaya sana po sa lahat ng mga nanonood na hindi naniniwala, sana po kahit paano po, irespeto nyo po ang lahat ng mga gagawin ko sa mga tao pong naniniwala. Okay, so ngayon, pagka tayo po ay nasa loob ng Ghost Month, marami po tayong dapat gawin. Una, maging madasalin po tayo. Magdasal po tayo na sana itong pumapasok na Ghost Month na magsisimula sa August 4, kailangan po maging madasalin tayo. Alam nyo guys, hindi naman po sa Ghost Month lang po tayo nagdadasal. Dapat nga everyday. Lagi po tayo maging madasalin. Pero kapag nasa loob tayo ng Ghost Month, kailangan po maging madasalin tayo at mag-ingat. Dahil bakit? Kasi po, pinaniniwalaan na ang Ghost Month, pagdating sa ikapitong buwan ng Chinese lunar calendar, ang pinto ng impyerno ay binubuksan at ang mga ghost o yung mga kaluluwa ay pinalalaya para maghanap ng pagkain at maghiganti sa mga taong nakagawa ng hindi maganda sa kanila. At kung minsan, pati po yung mga tao na wala namang kinalaman sa mga galit nila, minsan po may mga ghost o may mga kaluluwa na ang intensyon kapag sila po ay nandito sa lupa o nandito sa mundo natin, ang intensyon po nila ay gumawa ng masama. Binubulungan tayo. Tayo po ay binubulungan para makagawa ng mga kamalian. Ang intensyon nila guluhin ang isipan nyo. Gusto nila magkamali kayo. Gusto nila may magawa kayong hindi maganda. Kaya sa lahat ng mga tao, pinagbabawalan ko kayo na gumawa ng masama. Hanggang maaari, huwag tayong gagawa ng masama. At mag-ingat. Mag-isip bago tayo gumawa ng mga bagay-bagay, lalo na kapag ikaw ay galit. Huwag kang gagawa ng isang bagay na mainit ang ulo mo. Kasi maaaring baka mamaya nabubulungan ka na ng mga demonyo o ng mga kaluluwa o ng mga hindi maipaliwanag para ikaw ay magkamali. Kaya dapat po mag-ingat po tayo kapag nasa loob po tayo ng Ghost Month. Ngayon, sa lahat ng mga tao, mag-ingat din po tayo kapag nasa loob din tayo ng Ghost Month. Kailangan po, hanggang maaari po, huwag tayong maglilipat ng bahay. Hindi po maganda kapag nasa buwan tayo ng Ghost Month, maglilipat ka ng bahay. Hindi po maganda. At huwag din po tayong mag-o-open ng business kapag nasa loob tayo ng Ghost Month. Kasi po, hindi po maganda kapag nag-start po kayo ng business, nasa loob kayo ng Ghost Month. Hindi po maganda. Kasi matagal na po namin pinag-aralan talaga na kapag ang negosyo mo ay nag-start sa Ghost Month, may history kumbaga sa may history.
Kailan ka ba nag-open ng business? Kapag tiningnan yan, kahit na anong pantaon yan, pag nakita namin na ang business mo ay inopen mo sa panahon ng ghost month, eto na. Kaya ganito nangyayari. Kaya hindi maganda ang takbo ng negosyo at hindi rin maganda ang pananalapi pagdating sa negosyo. Hindi rin po tayo dapat maglalakbay o yung mag-a-abroad. Hanggang maaari, wag muna po tayo mag-abroad. Ipagpaliban po muna natin ang pag-a-abroad. O kahit yung magbabakasyon kayo sa malayo, kahit dito lang po sa Pilipinas, may plano po kayong magbakasyon, for example, Boracay, wag muna. Wag muna. Ano ba naman yung isang buwan lang, maghintay muna kayo na matapos ang ghost month, tsaka kayo magbakasyon. Okay? So, isa pa ho, dapat po sa lahat ng mga tao, kailangan po mag-iingat din po tayo sa pagsuot ng mga itim. Kung minsan, pwede po tayo magsuot ng itim kapag nasa loob tayo ng ghost month, kung may mga pangontra tayo na sinusuot, katulad ng mga ganitong klase, anting-anting pakwa, o di kaya mga ganitong klaseng bracelet. Pang protection lang, na may kasama po tong evil eye. Okay? Kailangan po meron tayong mga something na isinusuot kapag magsusuot po tayo ng itim. Pangontra lang po. At hanggang maaari po, iwasan po natin ang manghiram ng pera kapag nasa loob tayo ng ghost month. O di kaya, mag-iingat din po kayo sa mga taong uutang sa inyo kapag nasa loob kayo ng ghost month. Huwag tayong magpapahiram ng pera. Huwag po tayong magbibigay ng pera sa mga kung anong mga sinasabi ng iba na investment. Tapos, eto ka, pumasok ka sa isang bagay na nasa loob ka ng ghost month, baka ikaw ay mabiktima ng mga manloloko. Kasi po, kapag nasa loob po tayo ng ghost month, marami po manloloko. Kumbaga sa panahon ng mga demonyo. Kaya, hindi lang po tayo dapat matakot sa mga ghosts. Matakot din po tayo sa mga buhay na tao na may masamang intensyon sa atin. At hanggang maaari po, iwasan po natin magsalita ng hindi maganda sa kapwa. Yung mga chismosa, magpahinga muna kayo. Huwag muna kayong marami sinasabing hindi maganda sa kapwa ninyo. Tiis muna. Hintayin nyo munang matapos ang ghost month, tsaka kayo bumalik sa pagiging chismosa. Kung maaari po sana, habang buhay na po sana kayo tumigil sa paninira ng buhay na may buhay. Sana nga. Kasi hindi po maganda. Kasi malas po na kapag ikaw ay nagsasalita ng hindi maganda sa kapwa mo, wala naman pong ginagawa sa inyong masama ang kapwa nyo. Kaya sa panahon ng ghost month, mag-iingat ka, lalo na kung chismosa ka. Okay? Isa pa ho, mag-ingat po tayo sa pagbiyahe. Kapag po tayo ay papasok po sa trabaho o di kaya pupunta kayo sa kahit anong lugar o magmomoling o kung saan man kayo pupunta, trabaho man o kung may pupuntahan kayo na mamamasyal, mag-ingat po kayo. Kasi sa panahon ng ghost month, kailangan po lahat po tayo nag-iingat po. At mag-ingat din po tayo sa pagmumotor at sa pagdadrive. Sa panahon ng ghost month, kailangan po wag mainit ang ulo. At wag tayong kaskasero. At wag po tayo yung nagdadrive ng mabilis. Kasi sa panahon ng ghost month, mas marami pong accident na mangyayari po kapag hindi po kayo nag-ingat. At isa pa ho, mag-ingat din po tayo hanggang maaari po yung bahay natin, wag po tayo nag-aaway-away. Sa panahon ng ghost month, pinagkakaingat-ingatan natin ang mga bahay natin na hindi tayo mapapasukan
ng mga ghost o yung mga ligaw na kaluluwa. Kasi minsan, ang mga ghost, gustong-gusto nila na ang bahay ay maingay at yung ingay naman po nun ay dulot ng mga taong nag-aaway, hindi nagkakasundo, nagmumurahan, mura ng mura, salita ng hindi maganda. Kasi yan ang gusto ng ghost, yung nag-aaway kayo. Kapag oras na ganun ang ginagawa ninyo, maaari po na kayo at yung bahay ninyo ay titirahan po ng mga ghost at hindi na po sila aalis sa bahay ninyo. Kasi gustong-gusto ng mga ghost na ang mga tao nagkakagulo, nag-aaway. Hanggang maaari po, iwasan nyo po yan. Kasi may paniniwala rin po namin na kapag ganun ang ginawa nyo sa bahay nyo sa panahon ng ghost month, kapag natiran po yan ng mga ghosts, affected na po yung swerte ninyo. Affected na rin po yung papasok na 2025. Kasi kung minsan, nagsimula ang kamalasan dahil dyan sa bahay nyo na puno ng mga away, puno ng gulo. Ang daming nangyayaring hindi maganda sa bahay ninyo. Kaya hanggang maaari po, wag po kayong mag-aaway. Wag po kayong nagmumurahan. Wag po kayong gumawa ng mga bagay na hindi maganda dyan sa bahay nyo para hindi po kayo mag-suffer. At alam nyo, pag sinabi ko pa yung iba, hindi tayo matatapos. Marami pa hong pinagbabawal. Pero itong mga nasabi ko, ito yung mga importante sa lahat. Pero ganun pa man, marami pa rin pong mga kung anong mga bawal. Basta ito lang po ang sasabihin ni Master Ang. Mag-ingat lang po tayo at maging madasalin. Kailangan po sa panahon ng Ghost Month, gagamitin natin ang utak natin. Gagamitin natin ang utak natin ng may talino. Huwag tayong gagawa ng hindi maganda para po hindi po tayo maapektuhan. Kasi minsan, nagsisimula lang ang kamalasan kapag natapos ang Ghost Month. Bunga yun ng mga ginawa natin. Bunga yun ng mga maling gawain. Kaya kung minsan, nagtataka ka kapag pumapasok ang bagong taon, ang daming kamalasan na dumating sa'yo. Kasi po, kinakatakutan namin, kami, lalo na kami, na punsoy expert o yung mga Chinese, na kapag natatapos ang Ghost Month, may epekto yan eh. May epekto. Pwedeng mangyari sa loob ng 2024, pwede rin po mangyari sa loob ng 2025. Kaya para hindi po kayo minamalas at para hindi po malasin ang bahay nyo, kailangan po mag-ingat po kayo na huwag kayong gagawa ng hindi maganda. At lalo na po sa mga nagdenegosyo, kailangan po kapag nagdenegosyo ka, iwasan nyo o hanggang maaari, iwasan talaga na mag-away-away ang mga taong nagtatrabaho diyan sa negosyo mo. Kasi hindi po maganda kapag nag-aaway-away sa loob ng Ghost Month. Kasi sabi ko nga, mas gusto ng mga bad spirit na nandyan sa negosyo mo o kahit sa bahay mo, magstay at hindi sila aalis. At ang gagawin nila, guguluhin nila kayo. Pati ang swerte mo sa bahay, pati swerte mo sa negosyo, maaapektuhan. Kaya yan po ang mga pinagbabawal. At isa pa ho, sa darating na celebration ng Ghost Month, sa August 18, yun po kasi ang July 15 sa Chinese calendar. Ang gagawin nyo po, mag-aalay po kayo ng mga pagkain. 6 na tasa na kanin. 6 na tasa na kanin. 6 na inumin. Baso, inumin. 6 na inumin. Tapos, isang malaking manok. At isang malaking steamed fish.
at isang bowl ng mga ng pansit. Kahit anong klaseng pansit, kahit anong klaseng noodles. Tapos anim na klase na fruits. Tapos assorted na candy. At isang malaking malagkit. O kahit maliit lang, basta't may malagkit. At kapag inaalay nyo, magsisindi kayo ng 2 insenso. Ito po ay ginagawa sa labas ng bahay o sa labas ng negosyo. Hindi po sa loob ng bahay o sa loob ng negosyo. Hindi po, sa labas. Maglalagay po kayo ng lamesa at doon nyo po ilalagay at doon din po kayo mag-iinsenso. Kaya ganun lang po kadali kapag nag-alay po kayo ng mga pagkain o small ritual. Ginagawa po natin yan para po sa mga ghosts na maaaring pumunta sa inyo, sa bahay nyo o sa negosyo nyo. Mag-aalay tayo para nang sa ganon, yung mga pagkain na yan, dun lang po sila sa labas. At may makain sila o may maamoy silang mga pagkain. Kadalasan di naman nila kinakain niya, inaamoy-amoy lang nila. Inaamoy lang po. At kinabukasan, itatapon nyo po yan sa malayong lugar. Hindi po nyo dapat kainin yan. Hindi nyo kakainin yan. Huwag nyong gagalawin. Alay yan sa mga ghosts o yung mga kaluluwa. Kaya hanggang maaari, yung mga pagkain na yan, ilayo ninyo kinabukasan sa malayong lugar. At itapon nyo, ilapag nyo lang. Huwag nyo ihahagis. Para lahat ng mga ghosts o yung mga kaluluwa sumunod. Dahil kapag kinukuha mo na, itatapon mo na, sasama sila. Para kapag inilapag mo sa isang lugar at iniwan nyo, nandun po lahat ng mga ghosts. Kasama ng mga pagkain. Sa pagtatapos ng Ghost Month, sa darating na September 2, meron po tayong gagawin. Para lahat ng mga ghosts, kasi pinaniniwalaan na sa pagtatapos ng Ghost Month, sa September 2, ang lahat ng mga ghosts ay babalik po sa impyerno. Kasi magsasara po ang pinto. Magsasara ang pinto ng impyerno at ang lahat ng ghosts na pinakawalan o pinalaya ay kailangan po bumalik sa impyerno. Ito po ay sa darating na September 2, babalik po ang lahat ng mga ghosts sa impyerno. Pagpatak po ng alas 12 ng September 3, sarado na po ang pinto ng impyerno. Ngayon, ang tanong, what if kung hindi naman umalis ang mga ghosts dyan sa bahay mo o dyan sa negosyo nyo o dito sa ibabaw ng lupa? What if kung hindi sila umalis at nandito lang po sila dahil ang gusto nila maghasik ng lagim, gumawa ng hindi maganda, kaya ayaw nilang bumalik sa impyerno. Ngayon, meron po tayong gagawin para makasiguro na maprotektahan tayo. Yang mga katawan nyo, eto po. Pwede nyo pong isuot ito na may kasamang evil eye. Eto po. Eto po. May kasamang mata ng evil eye. Okay? Pwede po kayo magsuot nito para makasiguro kayo na kahit saan kayo magpunta, protected kayo. At higit sa lahat, meron po tayong gagawin sa bahay. Ito pong 2 kandila, ilalagay po natin ito doon po sa loob ng bahay nyo na nakabukas ang pinto, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Isisindi ninyo sa loob ng bahay. At pagkatapos, susunugin nyo itong lahat ng papel. Ito po ay may kinalaman sa patay. Ito pong ganitong klaseng papel ay may kinalaman sa patay. Basta't ganito pong imahe, itong papel nito ay instant paper para sa mga patay. Ginagawa to, susunugin para
lahat ng mga usok ay kumalat sa bahay at yung amoy kakalat din po para yung mga ghost na meron dyan sa bahay nyo o meron dyan sa negosyo nyo, pinaaalis natin. Para lahat po ng mga ghost o yung mga hindi may paliwanag na mga kaluluwa na may masamang intention sa atin, pinapaalis natin. Ito po. Pwede po kayong kumuha ng ganito. Pwede po kayong umorder sa akin kung naniniwala kayo. Kung naniniwala po kayo, pwede po kayong umorder sa amin. Numero lang po, yung telepono po namin, yung numero ng telepono namin is 0917-326-3777. At kung sakaling tumawag kayo at hindi ka agad nasasagot, tawag lang po ulit. Siguro po mga bandang hapon. At mayroon po ako mga tauhan na sasagot po sa inyo. Ganito lang po kadali. Para makasiguro tayo na walang ghost o walang kaluluwa na nandyan sa bahay nyo. At ito po ay ginagawa pagkatapos ng ghost month. At kung sakali man, hindi nyo magawa sa loob ng September, pwede nyo pong gawin ng October, November, December. Pero wag lang po umabot ng December 25. Siguro December 15 ang pinakahuli para sa taong 2024. At kung gusto mo namang gawin ng January 2025 o February 2025 na kahit anong buwan ng 2025, pwede po. Pwede po. Wag lang po sa panahon na nagpapasko o nagbabagong taon. Okay? So, ganun lang po kadali. At sa lahat po ng mga nanood, hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa mga ganitong paniniwala. Hindi ko kayo pinipilit. Kung naniniwala po kayo, marami pong salamat. Pero kung hindi po kayo naniniwala sa Hungry Ghost Month, o sa Ghost Month, o sa mga pinaliwanag ko, nire-respeto ko kayo. Nire-respeto ko kayo. Pero ito ay para sa lahat ng mga naniniwala, sa lahat ng mga tao na nakaranas ng mga kung anong mga negative, na may epekto na kapag sumasapit ang ghost month. Ito po ay para sa inyo. At sa lahat ng mga hindi naniniwala, okay lang po. Nire-respeto ko kayo. Sa lahat ng mga nanood, ako po ay nagpapasalamat sa inyo at binigyan nyo ng oras na panurin itong video nito. Basta't ito lang po ang gusto kong mangyari. Mag-ingat po kayo kapag sumasapit po ang ghost month. At kailan po ang ghost month o yung Hungry Ghost Month? Ito po ay magsisimula sa August 4 at magtatapos sa September 2. At kailan po ang celebration? Ang celebration po ay August 18. Yun po kasi ang July 15 sa Chinese calendar. At ang August 4, yun po ang July 1 na pagsisimula ng Ghost Month. At sa lahat po ng mga nanood, maraming pong salamat sa inyo. At ito pong inyong Master Ang, nagpapaalala lang po, mag-ingat at marami pong salamat sa lahat ng mga nanood.